oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang araw matapos makitang patay ang pinaslang na babaeng pulis sa Bulacan, natagpuan na ring bangkay ang kanyang 8 taong gulang na anak. Nakabalot sa plastik na iniwan sa isang taniman sa Victoria, Tarlac ang labi ng bata na ayon sa medical legal report ay namatay dahil kinapos sa hininga. Kinilala rin ng ama ang labi ng bata na suot-suot pa ang jacket na gamit nito nang mawala noong January 16. Nakatutok si Bea Pinlac. Balot ng plastik nang matagpuan ang bangkay na kinilalang si John Ismael Mollenido. Sa bahagi na ito ng taniman ng kalamansi sa Barangay Maluwid, Victoria, Tarlac, natagpuan ang bangkay ng 8 taong gulang na si John Ismael. Ayon sa barangay, nakadapa at nakabalot ng plastik ang bangkay nang una itong makita ng isang magsasakang nagagapas ng damo kahapon. Naggagapas siya, napansin niya may naka-plastic bag na mahaba. Pag dito ka po, halos wala kang maaamoy eh. Unless nabababa ka doon sa talagang malapit sa kanya para may namaamoy ka konti. Sa tingin ko po, naagnas na yun dahil nagtutubig na yung nakita namin kahapon, nagtutubig na eh. Si John Ismael ang anak ng babaeng pulis na si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mollenido na natagpo ang patay sa gilid ng bypass road sa Pulilan, Bulacan nitong January 24. Kinilala ang bata ng mismong ama niya nang pumunta ito kasama ang ilang kaanak nila sa punerarya sa Tarlac City kaninang madaling araw. Suot-suot ni John Ismael ang jacket na huli nitong gamit base sa larawang ito kuha noong January 16. Huling araw na nakita siya at ang ina na buhay pa. Base po sa mga huling suot niya, sa gamit niya, sapatos, tapos yung build ng katawan, tapos yung mukha, ma-identify pa naman po. Hindi ko kaya siyang tingnan ng ganong katagal. Hindi niya deserve yung ganong ginawa sa kanya. Kwento niya, hindi na ihatid sa kanya ang kanyang anak nung weekend, taliwas sa karaniwang ginagawa ng asawa niya. Ang babaeng pulis, natagpo ang patay sa Pulilan, Bulacan dahil sa tama ng bala. Hindi raw niya inakala na kalunos-lunos din ang sinapit ng kanyang anak. Nakakapanlumo. Hindi ko patanggap eh. Hoping pa nga ako na buhay yung anak ko eh. Masakit na masakit na masakit. Maraming pangarap yung batang yun. Maraming pinangako sa akin. Yung huling usap nga namin, bibilan niya na nga daw ako ng sports car. Bahay. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy kung sino ang nagtapon sa bangkay ng bata. Sa ngayon, wala pa tayo talagang concrete details kung sino yung posibleng may gawa. But continuously, yun nga, magko-coordinate tayo sa mga concerned agencies para mag-backtracking sa pagre-review ng mga CCTVs. Dahil yun ang susi para makilala natin kung sino yung may-ari ng sasakyan at kung anong klaseng sasakyan ang ginamit nila sa pag-dump doon sa cadaver doon sa lugar. Ayon sa pulisya, huling nakita ang mag-ina noong January 16 nang makipagkita sila sa isang ahente para magbenta umano ng sasakyan. May hawak pa umanong 400,000 pesos ang babaeng pulis matapos ang transaksyon. Itinuturing ng person of interest ng Special Investigating Task Group ang agent sa bentahan ng sasakyan. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng mga otoridad ang bahay nito sa Quezon City kung saan huling nakitang buhay ang babaeng pulis. Meron umanong nakitang bakas ng dugo sa bahay. Kanila raw itong imamatch sa DNA ng mga biktima. Pati ang mister ng babaeng pulis, itinuturing din na person of interest. Nakikipag-cooperate naman ako. Hindi naman ako nagtatago, andito naman ako. Pag may mga tanong sila, sinasagot ko naman. Mabibigyan din naman yung hustisya yung mga ginagawa. Ayon sa ama ni John Ismael, balak nilang maibiyahe sa Metro Manila ang labi ng bata para maiburo siya kasama ng kanyang ina. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Sinampa na ng reklamong 3 counts of robbery ang 6 na pulis Maynila na umano'y ng hold-up at nanakit ng ilang taga Makati. At nadagdagan pa ang mga nagsabing na biktima rin sila ng mga pulis. Nakatutok si Ian Cruz. Sa CCTV video mula sa National Police Commission, makikita ang pag-aresto sa 6 na pulis Maynila. 7:52 ng gabi, nitong Miyerkules, paalis na ng Arsonville Street ang mga pulis Malate. Sa isa pang video, maririnig na nagpakilalang mga tropa
o pulis umano sila. Pero ang sagot ng Pulis Makati, makipag-coordinate muna sila. Dito na sila pinadapa at inaresto ng mga nakapalibot na operatiba. Kanina, 3 counts ng robbery ang inihaing reklamo ng Makati Police laban sa 6 na kabarong pulis. Sir, may panig kayo, sir? Gusto niyo may panig kayo, sir? Sir, baka makuha namin side view, sir. Sabi ng isa sa mga biktima, dapat matanggal sa pagkapulis sa mga suspect dahil hindi raw makatao ang ginawa sa kanya nang wala siyang mabigay na pera. Yung isa, kung saan nila ako nihilap, pinapasa ko ng lighter. Tapos binubugbog ako. Ang ilan sa mga biktima nagtungo na sa tanggapan ng NAPOLCOM para panumpaan ang kanilang reklamo laban sa mga suspect. Dinetalye rin nila kay NAPOLCOM Vice Chairman Attorney Rafael Vicente Calinisan ang mga ginawa sa kanila ng mga pulis. Ayan po yung taong yan, hindi ko makakalimutan. Siya agad yung humawak sa leeg ko. Tinutok sa mukha ko yung baril niya kulay itim. Yung napansin ko lang doon sa baril niya kulay itim. Pinutok niya sa mukha ko yung tao na yan. At umapak din yan sa akin. Bago tumakbo, hinapakan ako niya. Opo, dahil ginagawa nilang hanap buhay yung ganyang klaseng pang-hold up sa mga biktima nila. Kaya dapat po masugpo po yung mga ganyang klaseng pulis. Imbis na magprotekta sa mga sibilyan, sila pa yung mga nagsasamantala. Matapos na makasuhan ang mga pulis, ilan sa iba pa umano nilang biktima ang lumutang. Ang ginang na ito, ipinagharap din ng reklamo ang mga dinakip na pulis na siya rin daw ng biktima sa kanya. Opo, sila po yun. Yung isa po nga doon, yung sasampal pa sa akin eh. Kasi po, naiyak na ako ng iyak ako noon. Kasi po, ayoko makulong. Sabi, baka mag-inerte dyan, baka sampalin pa kita dyan. Anya, September 1 noong nakaraang taon, nangyari ang paghuli sa kanya sa isang kalye sa Pasay City at kalaunan, dinala siya sa Makati City. Ilang oras daw siyang hawak ng mga pulis kaya nakuha raw ang kanyang gintong kwintas, hikaw at mga singsing. Hindi raw siya pinakawalan hanggat hindi nakapag-transfer ng malaking halaga ang kanyang anak sa ibinigay na numero ng e-wallet ng mga suspect. Kung hindi mo bibigay yung 50K, kukulong namin to, pupunta na daw po sila ng opisina para ikulong ako. Ipinakita pa ng ginang ang screenshot ng pagdemand ng mga suspect ng pera para sa kanyang kalayaan. Ayon sa ginang, may iba pang gustong magreklamo laban sa mga suspect pero natatakot lamang para sa kanilang seguridad. Tiniyak ng NAPOLCOM na mananagot ang 6 na pulis Maynila na nakatalaga sa Station Drug Enforcement Unit ng MPD Malate Station. Ito, multiple complainants, gumagamit ng baril, may CCTV, ano pa pag-uusapan natin dito? These policemen are up for dismissal. Hinikayat din ng NAPOLCOM ang iba pang biktima na huwag matakot at maghain ng reklamo laban sa 6 na pulis. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Tuloy-tuloy lang sa paghahanda ang legal team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment, lalo't inaasahan niyang tatangkain muli ang paghahain nito sa pagtatapos ng 1-year bar rule sa Pebrero. Pero ani Duterte, hindi niya ito binabanggit sa ama dahil may ibang mas mabuti anyang pag-usapan. Nakatutok si Darling Kai. Mula 2023, hindi na raw tumigil ang legal team ni Vice President Sara Duterte sa paghahanda para sa impeachment. Kahit nang hindi natuloy ang paglilitis sa kanya noong nakaraang taon. Ibinahagi yan ng bise habang nasa the Netherlands nang bisitahin ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC detention. Hanggang ngayon, tutuloy-tuloy pa naman yung mga abogado and legal team, and nung nakaraang taon, bago mag-Christmas break, ay napag-usapan din namin yung paghahanda sa impeachment. Pero hindi niya na raw ito binanggit sa ama. Mas mabuting pag-usapan na yung mga ibang bagay na mas may relevance sa buhay natin at sa bayan kaysa yung sa impeachment. Ipinagpapasalamat ng bise ang pagbasura ng Korte Suprema sa apela ng Kamara sa deklarasyong unconstitutional ng articles of impeachment laban sa kanya. Unang pasalamat ko sa Diyos, sa mga abogado,
At pangatlo ay yung pasalamat ko sa lahat ng mga kababayan na patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa akin. Gayunman, binanggit ng Korte Suprema na hindi nila inaabsuelto si Duterte sa mga paratang laban sa kanya. At sinusunod lang ang itinakda sa saligang batas na isang beses lang sa isang taon pwedeng magsimula ang impeachment proceedings laban sa isang impeachable na opisyal ng gobyerno. Sa February 6 matatapos yung one-year bar o pagbabawal na sampahan ng ibang impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Kaya inaasahan na raw ng bise ang mga panibagong tangkang sampahan siya ng impeachment complaint. Bagay na sinabi na ng Makabayan Bloc na plano nilang gawin. Hindi lang ngayong taon na ito, dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayong taon, susunod na taon at hanggang matapos ang aking termino. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Naharang sa Quezon City ang tangkang pagpuslit sa mahigit 200 milyong pisong halaga ng mga smuggled umanong gadget. Nakatutok si Chino Gaston. Sinita ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group ang convoy ng mga van na ito sa Bahay Toro, Quezon City, Miyerkules ng gabi dahil sa umano'y traffic violation. Alerto ang mga pulis ng gabing yon dahil sa impormasyong may nagpupuslit ng ilegal na mga kargamento mula Central Luzon. Dahil duda ang mga pulis sa kilos ng mga driver at mga hawak nilang cargo documents, pinabuksan ng mga van. Doon na nakita ang mga mamahaling cellphone at tablet na hindi nakadeklara sa cargo documents. Nung nasita na yon, they started questioning the drivers and yung pahinante. The presented documents questionable. So because of that, tumawag kaagad ang mga HPG sa rescue sa BOC. Itinurn over ang mga gadget na nagkakahalaga ng 221.5 million pesos sa Bureau of Customs para maimbestigahan. Kailangan ma-issuehan namin dito ng Warrant of Seizure and Detention, WSD. From there, iimbestigahan namin, of course, kung sino man ang magkiklaim o sino yung mga taong dapat naming palutangin, hahanapan namin ng dokumento. Babala ng BOC sa publiko, bumili lamang ng mga produktong bayad ang buwis at import fees. Hindi lamang ito para sa kanilang proteksyon, kundi para maiwasan ang masamang epekto ng pagpasok ng mga puslit na kagamitan sa ekonomiya ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Halos 80 proyekto ng 15 contractor na pinangalanan noon ng Pangulo ang tinututukan ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Kanina, ilang dokumento kaugnay ng mga proyekto kontra baha ang isinumiti sa komisyon. Nakatutok si Joseph Morong. 8 kahong mga dokumento tungkol sa flood control projects, karamihan galing Davao Oriental, ang isinumite ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Dagdag ito sa nauna ng halos 100 mga kahon na mga ebidensya sa mga posibleng ghost flood control project na iniimbestigahan ng ICI. Sa pulong ng Project Investigation Task Force na pinangunahan ni ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr., binusisi kung ilan sa 421 na suspected flood control project na isinumite ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pwedeng maging basihan ng reklamo. Kasunod na rin ito ng investigasyon sa Senado kung saan nakita na hindi naman pala lahat ng 4 na raang proyekto ay maituturing na ghost projects dahil mali ang coordinates o datos ng lokasyon nito. The objectives of today's meeting is to consolidate and synchronize relevant data, key issues and concerns, identify specific tasks and action points for follow-through. At least harmonize the data that we'll be using so that yung ongoing na investigation ay maitama na. Ayon kay ICI Special Advisor Retired General Rodolfo Azurin, sa 421 na mga proyekto nakatuon ang pansin nila sa 79 na mga proyekto na hinawakan ng top 15 na mga contractors na pinangalanan ng Pangulo. Ang maging outcome nun is we validate
may ghost ba or nagawa yung project. Kung ginawa ba yung project dun sa specified na location. And then from there, we make our recommendations. 2 opisyal na lamang ng ICI ang natira sa komisyon na binuo ng Pangulo, sina Azorin at Reyes, matapos mag-resign ng mga commissioners na sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at Auditor na si Rosana Fajardo noong Disyembre. Sa harap ng trabahong yan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ayon kay ICI Special Advisor Retired General Rodolfo Azorin, nasa Pangulo na raw kung ipapatigil na nito ang trabaho ng ICI. We do not know yet. So wala pa namang guidance ang Office of the President. For how long we stay, we do not know, but we continue to do our work. Sinabi dati ng Pangulo na pinagsusulat na niya ng report ang ICI na mga nagawa nito at pagkatapos ay magdedesisyon siya sa kapalaran ng ICI. Bukod sa mga isinumitayong dokumento ng PNP-CIDG, nagsumite rin ang ACT Teachers Party List ng ebidensya ng umunoy 80 flood control projects sa Davao sa ilalim ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Meron ding isinumitay mga dokumento si Senador Antonio Trillanes IV laban din kay Duterte. Pinaiimbestigahan din ng Land Transportation Office ang hindi magamit na multimilyong pisong halaga ng Central Command Center na ang kontraktor ay ang SunWest Corporation ni dating Congressman Saldico. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Bittersweet ang pagtatapos ng kampanya ni Alex Ayala sa Philippine Women's Open na bagamat natalo ng pambato ng Colombia sa quarterfinals match ay labis namang hinangaan ng Pinoy fans. Tuloy-tuloy lang din ang laban ni Ayala na sunod namang sasabak sa Abu Dhabi Open. At nakatutok si JP Soriano. First set pa lang, nagpakitang gilas na sina Pinoy tennis ace Alex Ayala at Colombian Camila Osorio sa palitan nila ng malalakas na smash sa kanilang quarterfinals match sa WTA 125 Philippine Women's Open. Pero wagi si Osorio sa first set. Sa second set, todo cheer ang Pinoy fans in between rallies sa pagbawi ni Ayala. Sa isang punto nakalamang si Ayala, pero kalaunan umalagwa sa punto si Osorio hanggang tuluyan niyang seryuhan ang second set sa score na 6-4. Abante sa semifinal si Osorio. Pinuri niya si Ayala dahil sa galing na ipinakita nito. A really tough battle against Alex. She's an amazing fighter, competitor, and I knew I had to play every single point, and she's a superstar, and hopefully we can play many more times in the future. Binati naman ang Colombian tennis star ni Ayala na bittersweet ang pagtatapos ng laban sa unang WTA event sa Pilipinas. Congratulations, Camila. I think you played a great match today, and I wish you luck for the rest of the tournament. Maraming salamat sa lahat sa inyo. Nanood sa akin, sayang, hindi po masa ngayon sa laban. Ang importante, nandito ako sa Manila, nandito ako sa Pilipinas, kaya maraming salamat. Nandito ako sa enjoy the rest of the week, and I really hope you guys get inspired and learn to love tennis. Katunayan, hanggang post-game media briefing, bukang bibig ni Ayala ang potensyal ng mga atletang Pinoy at ang tumataas nilang interes sa tennis. Filipinos are super hardworking, super passionate, so I'm sure if we nourish our tennis players, then slowly we can start to build, more and more champions. Malaking konsuelo ito sa sakit anya ng mabigo ang Pinoy fans, lalo sa labang ginawa rito sa Pilipinas. It's a little harder to accept because you want to do the best for them, but yeah, I think I gave it my all today, and there were no regrets, so I'm happy about that. Yeah. Pero sabi ng mga Pinoy fans, walang magbabago sa paghanga at suporta nila kay Alex. It was a tough game. Sobrang galing ni Alex, sobrang galing din ng kalaban niya. I'm so happy na nakanood kami. Na-inspire yung buong Pilipinas sa kanya. At tuloy ang kanyang tennis journey dahil after Philippine Women's Open ay lalahok naman siya sa Abu Dhabi Open. Katunayan, imahe niya ang isa sa mga tennis stars na projected sa isang gusali.
WTA 500 Tour ito at mas mataas sa WTA 125 na ikinasa sa Pilipinas, kaya mas malaki ang prize money at ang points na basihan ng pagtaas ng world rankings. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at makakasama natin ngayong Friday Chikahan, si Sparkle host Janina Chan. Janina. Thank you, Miss Vicky, at good evening mga kapuso. Happy Friday Chikahan! Big guy na ba ang lahat? Hindi nagpahuli sa dance trend na yan ang ilang kapuso stars at Sparkle stars na may kanya-kanyang paandar pa sa steps. Maki Chika kay Aubrey Carampel. With almost 14 million views sa TikTok, uwian na dahil sabi ng mga netizen, may nanalo na sa Big Guy trend. Kasama lang naman ni ex-PBB housemate Shuvi Etrata, ang kanyang Big Guy at TDH na si Anthony Constantino. Dagdag sa kilig ang romantic vibes ng beach and sunset sa Boracay. Actually, it was just a last-minute vacation. Shuvi had been missing the beach, so I wanted to surprise Shuvi and her sister Shaina as well to go to Boracay for the first time. Actually, we've been seeing that trend. It's been on my page so much, so it was an idea of ours to do the trend, and we hopped on it, and I really hope the people like it. Kilig overload din ng hatid ng ex-housemates na sina AZ Martinez and her big boy Ralph De Leon. Ang real-life sweethearts na Julie Ver nag-join rin sa Big Guy trend habang nagbabakasyon naman sa Abu Dhabi. Sina Sparkle couple Prince Clemente at Althea Ablan may entry rin. Di rin nagpahuli ang PBB Celebrity Collab Edition 2.0 evicted housemates na sina Antonio Venzon and Inigo Jose, Fred Moser, pati na si Ray Victoria. From Big Guy to Small Guy. Yan naman ang funny twist ng Your Honor tandem ni Charizo Lomon at Buboy Villar. Literal na Big Guy energy with muscle flexing pa ang entry ng ex-PBB housemate and hating kapatid star Vince Maristella. May pa-muscles din si Anthony Rosaldo. Big guy but make it cute guy. Yan naman ang feels ng TikTok entry ni Born to Shine star Michael Sager, Allen Ansay, at Prince Carlos. Napa-big guy dance rin si Jeff Moses on the way to rehearsals ng kanyang musical. Kumasa naman sa big guy trend ang unang Hirit Boys, kasama ang Lakbayaw Boys. Not a big guy but hot mama. Yan naman ang atake ni House of Lies star Chris Bernal. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Sermon ang inabot sa LTO ng mga rider na nag-ala Superman sa Commonwealth Avenue sa Quezon City na binansagan pa man ding deadliest highway sa Metro Manila. Sa 4 na rider, 2 ang minor de edad at 1 lamang ang may lisensya. Nakatutok si Mark Salazar. Ganito sila nung Lunes ng gabi sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Akala mo mga Superman na hindi takot masaktan. Na tila wala ring takot sa pananagutan, kaya basta-basta gumagawa ng stunts na takaw disgrasya. Eto na sila kanina, habang pinapanagot ng LTO at sinesermonan. Huwag mo kong sinulong. Magkakarera kayo eh. Magkakarera kayo kaya kayo lumabas. Ito, nagmumotor din ako. Lahat ng pinagdaanan nyo, pinagdaanan ko. Pareho palang 16 anyos lang ang dalawang nag-Superman stunt sa video. May 2 pa silang kasama sa umano'y drag race, pero hindi na nakuna ng video. Kasama ang mga magulang nilang pinaharap sa LTO kanina. Pinagalitan ko. Sinabi ko lang, sasabi ko pag next time, ganyan mga huwag kayo makikisali sa mga tropa-tropa kasi mahirap. Mahirap nga sa mga obligasyon sa mga bagay na ganyan eh. Malabo ang kuha sa plaka ng kanilang motorsiklo sa nag-viral na video. Pero may kakayahan sa digital forensics ang QCPD Traffic Enforcement Unit. Kung nakita namin yung viral video and nakita namin na yung isa is may plate number. So pina-enhance namin doon sa mga IT natin from QCPD and we came up with yung plate number and immediately po, in-verify namin with LTO and yun, nakita na natin yung records.
Na-impound ang isang motorsiklong ginamit habang ang isa naman ibinenta umano agad sa nangangalakal na mag-viral ang kanilang stunt. Nasaan yung motor? Sino nagbenta? Ang bilis nyo naman natang ng benta. Reckless driving, no helmet, wrong footwear at improper person to operate a motor vehicle ang mga ititiket sana sa kanila. Kaso sa kanilang apat, isa lang naman ang may lisensya na pwedeng patawan. Inuutusan kita na isurrender mo sa akin ang lisensya mo ng Lunes ng alas 9 ng umaga sa tanggapan ng Intelligence Investigation Division. Asan po yung nanay? I-surrender mo ninyo sa akin ang lisensya. Okay? Sa amin sa LTO, kahit wala silang license dahil 16, pero pag umabot sila sa yung hustong gulang nila para mag-apply, hindi pa rin sila mabibigyan for 1 year. Kasi yun yung lalabas pa rin yung record na nangyari ngayon. Inaadbukasiya na rin ng LTO na magkaroon ng mas mabigat na parusa sa mga rider na walang lisensya at walang papeles ang motorsiklo. Batid nilang talamak ito. Yan yung bumibili sila ng mga motor na nawala na yung mga papel, na hindi na naparehistro, at sineset up nila, ginagawa nilang pangarera. So yan yung kadalasang ginagawa ng mga kabataan. Illegal drug race, yan ginagawa nila. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Inilunsad ng Agriculture Department ang isang portal kung saan pwedeng magsumbong at magbantay ang publiko kaugnay sa mga itatayong farm-to-market road. Sa Abril, planong simula ng DA ang ilan sa mahigit 2,000 kilometrong proyekto. At nakatutok si Mariz Umali. Sa Abril nasisimula ng Department of Agriculture ang ilang farm-to-market road o FMR projects na pinondohan sa taong 2026. Kasunod ito ng paglilipat sa DA ng mandato mula sa DPWH para raw mas mabigyan ng prioridad ang proyekto. Lalo't karaniwan daw itong napag-iiwanan ng DPWH kapag nagsabay-sabay ang proyektong highway, tulay at flood control. Dahil nga yung budget namin per quarter hindi pa namin na-finalize, then we're doing consulting yung mga Contractors Association for the final costing. Nakikipag-ugnayan din daw ang DA sa mga lokal na pamahalaan na handa at interesadong sumali sa programa. Sinusuri rin kung may mga issue ang mga LGU sa Commission on Audit at kung may kakayahan silang isakatuparan nito. Meron ba silang engineering team? Meron ba silang office for this? So, technically, we just need a little more time dahil nga bigla din na talaga itong napunta sa amin. Ayon sa DA, ang 33 billion pesos na budget para sa mga FMR project ngayong taon ay inaasahang makapagpapatayo ng aabot sa 2,300 na kilometro ng mga kalsada sa loob ng 2 taon. Para naman masigurong mababantayan ang lahat ng mga farm-to-market road projects, inilunsad ng DA ang Transparency at Monitoring web portal na FMR Watch. The FMR Watch is like a digital flashlight. Makikita ng publiko, mga magsasaka, mga mangingisda, LGUs, citizens, watchdogs, kung saan dapat makita ang mga kalsada, kung paano umuusad ang mga proyekto, at kung tama ba talaga ang implementasyon. No smoke, no mirrors. Just maps, data, and accountability. If roads only exist on paper, FMR Watch will expose it. Nakapaloob sa portal ang mga detalye ng bawat proyekto tulad ng project code, budget, target, at aktwal na haba ng kalsada, contractor, status at mga geotag na larawan. Maaari ring mag-upload ng mga larawan, magbigay ng feedback at mag-report ng mga issue ang publiko sa pamamagitan ng portal. Tiniyak ng Department of Agriculture na ang mga reklamo, lalo na ang may high at critical urgency, ay lalagyan ng target response time na 24 hanggang 48 oras para masigurong ang lahat ay matutugunan. Mag-hire kami ng mga reputable third-party auditors, no? In order na to certify na itong mga kalye na nagawa ay talagang tapos, tamang haba, tamang kalidad, at tamang lapad. Inihahanda rin ng DA ang mga implementing guidelines na inaasahang ilalabas sa kalagitnaan ng Pebrero at ia-upload din sa FMR Watch para sa kaalaman ng publiko. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.
15 sa 20 kapwa akusado ng negosyanteng si Atong ang naghain ng not guilty plea sa Lipa City RTC. Kaugnay sa kaso ng ilang nawawalang sabungero. Nakatutok si Salima Refran, exclusive. Not guilty ang nihaing plea ng 15 sa 20 kapwa akusado ng negosyanteng si Atong kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Binasahan sila ng sakdal ng Lipa City Regional Trial Court sa pamamagitan ng video conference para sa 6 counts ng kasong kidnapping with homicide. Kaugnayan ng pagkawala ng 6 na sabungerong pinagbintangang umanong nandaya sa AA Cobra Game Farm sa Lipa, Batangas. 5 iba pang akusado ang hindi muna binasahan ng sakdal alinsunod sa hiling ng kanilang mga abogado. Sa impormasyong nakalap ng GMA Integrated News, ilang akusado rin ang nauna nang naghain ng hiwalay na petition for bail sa korte. Hindi naman dumalo si Atong na hinahanap pa rin ng mga otoridad. Nauna nang sinabi ng Department of Interior and Local Government na nagpadala na sila ng tauhan sa Cambodia kung nasaan umano si ayon sa dati niyang security officer at ngayon whistleblower na si Dondon Patidongan. Kabilang sa mga dumalo sa arraignment kanina ang kaanak ng mga nawawala. Bahagya pang nagkaaberya nang hindi papasukin ng isa sa kanila pero pinahintulutan din kalaunan. Dismayado sila sa inihaing not guilty plea ng mga akusado. Yun po ang masakit Yung sasabihin nila na not guilty. Hindi ako susuko. Hindi ko isusuko yung anak ko hanggat hindi ko makuha. Kahit buto na, iuuwi ko pa. Nakatakda ang pre-marking ng mga ebidensya sa February 20 habang sa February 27 naman nakatakda ang hearing sa nasabing kaso. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Ang Rodrigo Roa Duterte. Inaapela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naunang pagtanggi ng ICC na hiling niyang interim release o yung pansamantalang paglaya. Samantala, tiwala naman ang kampo ng mga biktima na tuloy na ang confirmation of charges kay Duterte sa Pebrero. Nakatutok si Maki Pulido. Ngayong naresolba na ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court o ICC na hindi pwedeng pansamantalang makalaya si dating Pangulo Rodrigo Duterte at hindi kinatigan ng apela ng kanyang kampo na hindi siya fit to stand trial dahil may malinaw umano siyang pag-iisip para malitis. Tingin ni Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel, wala na dapat hadlang para hindi matuloy ang confirmation of charges sa February 23. Ang gagawin na lang kasi ng appeals chamber, hindi naman niya bubuksan yung kaso. Titingnan lang niya kung tama ang ginawa ng pre-trial chamber. Confident ako na hindi na babalik na rin ang apelan, ang issue tungkol sa fitness to stand trial. Pero iiklian ang pagdinig bilang pagsaalang-alang sa kalusugan ng dating presidente. 1 hour ang hearings, tapos may break. Tapos 1 hour, break na naman. 3 hours lang halos mag-hearing sa isang buong araw. But after 2 days of hearings, break ng isang buong araw. Abot ng isang buong linggo ang hearing. Pagkatapos nito, maaring umabot ng 2 buwan bago ilabas ng pre-trial chamber ang desisyon kung tuloy o hindi ang paglilitis. Humaharap sa kasong 3 counts of crimes against humanity si Duterte, kaugnay ng Duterte drug war, na di umano'y ipinag-utos niya nung siya'y mayor ng Davao City at nung siya'y Pangulo. Kung confirmed ang charges, tuloy ang paglilitis. Sakali raw na ang desisyon ay deferment, paring muling mag-set ng isa pang confirmation of charges habang nangangalap ng dagdag na ebidensya ang prosekusyon. Kung ibasura naman ng ICC, hindi nangangahulugang makakalaya agad si Duterte. Kung rejected, hindi ka agad-agad nalalaya kasi kailangan may proseso pa dahil nagkaroon na ng ebidensya para ikulong siya. Okay. Baka kailangan gumawa ng bagong charges. Ang isang posibleng makapagpaantala ng confirmation of charges ay kung biglang magpalit ng abogado si Duterte. Sabi ni Nicholas Kaufman, abogado ng dating Pangulo, mga blogger at mga nag-aabang na ICC lawyer ang humihinging palitan siya.
Sabi niya, alam ni Vice President Sara Duterte na katawa-tawang magpalit ng legal team 3 linggo bago ang pagdinig. Alam din umano ng bagong Defense Council na kailangang humingi ng 6 na buwang postponement para makapag-recruit ng makakasamang abogado at pag-aralan ng kaso habang nakaditine ang dating Pangulo. Samantala, nag-file ang depensa ng notice sa ICC Appeals Chamber noong January 28. Ito'y para hilingin ang pagbaliktad sa naunang desisyon na tumanggi sa interim release o pansamantalang paglaya ni Duterte. Ayon sa inihain ng depensa, nagkamali ang pre-trial Chamber 1 sa kanilang desisyon nang hindi nila kinonsidera ang medical report galing sa team ni Duterte. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Update po sa babaeng pulis na pinatay. Bangkay na ring natagpuan ang nawawala niyang anak sa isang liblib na lugar sa Victoria, Tarlac. Iniimbestigahan na rin ng mga otoridad ang sasakyang namataan sa lugar. At mula roon nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol. Vicky, asphyxia by suffocation nga ang sanhi ng pagkamatay ng 8 taong gulang na batang si John Ismael. Siya ang anak ng policewoman na una na natagpuang patay. Nakarap po siya ng plastic. Nung nirecover po namin, nakasil siya mula baba hanggang sa ulo. Yung plastic wrap. Ganito ilarawan ng Victoria Police dito sa Tarlac nang makita nila kahapon ang bangkay ng 8 taong gulang na si John Ismael, anak ng pinaslang na si Senior Police Master Sergeant Diane Marie Mollenido. Namatay si John Ismael dahil sa asphyxia by suffocation base sa ginawang mediko-legal. Ganito rin daw halos ang itsura ng kanyang ina nang matagpo ang ding patay na. May tama ng bala ng baril sa ulo ang pulis at gaya ng kanyang anak, nakabalot din siya sa tape at garbage bag. Pwedeng iisa lang ang gumawa nito sa nanay at sa bata. May posibilidad po na iisa lang po ang gumawa nito sa mag-ina. Pero kung sino ang gumawa nito at kung ano ang motibo sa pagpatay, hindi pa masabi sa ngayon ng mga otoridad. Isa sa mga tinitingnan ngayon ng Victoria Police ang isang sasakyan na namataan sa nasabing liblib na lugar bago mag alas 12 ng hapon noong January 27. Merong isang sasakyan na galing doon na mabilis na lumabas, nagmaningog, umatras. Dahil hindi kasi siya makakadaan doon sa dinaanan niya, pinasukan niya, based doon sa ocular inspection namin doon. Nag-ocular kami doon na hindi talaga passable dahil malalalim yung hukay ng lupa. Nagpunta sa Victoria Police ang ama ng bata na si Police Senior Master Sergeant John Mollenido na itinuturing ding person of interest. Hindi siya nagpaunlak ng panayam. Pero nang tanungin ko kung ang sasakyan ba na nakita sa lugar, kung saan nakita ang bangkay ng anak ay ang sasakyang ibinibenta ng dating asawa, sabi niya, hindi raw. Patuloy naman daw siyang nakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Nasa funeraria pa rin dito sa Victoria, Tarlac ang labi ng batang si John Ismael pero nakatakda siyang iuwi sa Metro Manila oras na makumpleto ang lahat ng mga dokumento. Samantala hanggang sa mga oras na ito, Vicky, nagpapatuloy pa rin ang meeting ng SITG na tumututok nga dito sa pagpatay sa policewoman at kanyang anak. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Tinawag ng ilang kongresista na panghihimasok sa Kamara ang pagbasura ng Korte Suprema sa apela nila kaugnay ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte noong 2025. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Meron tayong pagtingin na nagkaroon ng judicial overreach. Judicial overreach o panghihimasok ng hudikatura sa Kongreso na co-equal branch nito. Ganyan inilarawan ng ilang kongresista ang desisyon ng Korte Suprema sa apela ng Kamara sa pagbasura sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon. Binago raw kasi nila ng Korte Suprema ang rules on impeachment. The Supreme Court has not merely reviewed the House's compliance with clear constitutional commands. It has rewritten the operating manual for impeachment initiation. It has supplied new rules, new timelines, and new consequences that are nowhere found in the text. This sets a very dangerous precedent that weakens
separation of powers. Isa sa kanilang tinukoy ang definisyon ng session days sa probisyon ng saligang batas na dapat mailagay sa order of business ng Kamara ang isang impeachment complaint sa loob ng 10 session days. Sa unang desisyon ng Supreme Court noong July 2025, kinatigan nito ang definisyon ng Kamara na binibilang ang isang session day mula sa pagbukas ng sesyon hanggang sa i-adjourn nito. Ibig sabihin, maaari itong tumagal ng ilang literal na araw. Pero sa bagong resolusyon ng Korte Suprema, binago ito at sinabing ang isang session day ay isang literal na araw o calendar day kung kailan nagsesyon ng Kongreso. Hindi rin tinanggap ng Korte Suprema ang paniwala ng Kamara kung kailan maituturing na initiated na ang isang impeachment proceeding. Para sa Kamara, ito ay kapag na-refer na ng plenaryo sa House Committee on Justice ang reklamo o kaya kapag naipadala na sa Senado ang Articles of Impeachment na may pirma ng hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng kongresista depende sa gagamiting paraan ng mga mambabatas. Pero sa Korte Suprema, pwedeng initiated na ang isang reklamo kung hindi ito inaksyonan ng Speaker sa loob ng 10 session days pagka-refer ng House Secretary General ng reklamo. So parang nagkaroon na ng panibagong karagdagang rules. Ito pong Supreme Court. Ginagalang naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang desisyon ng Korte Suprema. Ang Supreme Court po ang siyang final arbiter ng mga legal issues. So, nirerespeto po yan ng Pangulo. Pero para maiwasan ng isang constitutional crisis, sabi ng ilang kongresista, baguhin na lang ang rules on impeachment ng Kamara. If we will be insisting on what we believe and we will not be recognizing the authority of the Supreme Court, we will be having a chaotic nation na nagkakanya-kanya ng polisiyang gusto nilang mangyari. Ayon sa Akbayan Party List at sa Makabayan Bloc, pinag-aaralan ng mga maghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Korte Suprema para malaman kung kailan sila pwede maghain ng reklamo at kung ano ang mga bagong patakarang kailangan nilang sundin. Ayon sa Akbayan Party List at sa Makabayan Bloc, handa silang i-endorso ang mga reklamo. Pero may epekto ba ang Supreme Court ruling sa impeachment proceedings laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Ayon sa mga leader ng House Committee on Justice, wala na dahil na-i-refer na ang mga reklamo sa kanilang komite. The resolution has no effect on the impeachment of the president. First, the president is sought to be impeached by two groups. By the filing of complaints, and these were endorsed. And these complaints have now been referred to the Committee on Justice. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Pasintabi po sa mga naghahapunan, ilan pang bangkay na hinihinalang mula sa lumubog na barko sa Basilan ang lumutang at lagpas na sa opisyal na bilang ng mga nawawala. Sabi ng Zamboanga Hall, may mga pasaherong umaming hindi nagsulat sa manifesto at sa loob na ng barko bumili ng tiket. Nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan. Yes, Vicky, 4 na bangkay ang lumutang ngayong araw sa dagat ng Basilan. Dahil po dyan, umakyat na po sa 33 yung mga patay sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 na pagmamayari po ng Allison Shipping Lines. Yung dalawa po sa mga lumutang na bangkay kanina, inanod na papunta dun sa kabilang isla. Napadpad na sa kabilang isla ang 2 bangkay na ito ng lalaki na hinihinalang sakay ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3 na mataan ng mga mangingisda ang 2 bangkay sa barangay Lubukan at Tausan sa Pilas Island. May kalayuan na ito mula sa dagat ng barangay Balok-Balok kung saan naghanap ang Coast Guard noong January 29 para sa lumubog na Roro. Nakahanap nito yung ating mga kababayan sa coastal communities. It was reported to us na mayroon na recover. Kahapon, 11 bangkay ang lumutang
sa dagat na sakop ng Basilan. Kanina, inilabas na ng Basilan PDRRMO ang listahan ng mga pangalan ng mga bangkay. 9 ang nakilala na pawang mga babae, 2 ang hindi pa kilala na pawang mga lalaki, 4 ang taga Sulu, 5 ang taga Zamboanga City, 77 years old ang pinakamatanda, 6 years old ang pinakabata. Si Dina Ambutong, ang batang iniulat naming nawawala noong Martes. Sabi sa akin ng kanyang ina, nailibing na si Dina. Isa si Dina sa 7 bangkay na inihatid kaninang umaga ng BRP Capones ng Philippine Coast Guard sa Zamboanga City Pier. Dahil nangangamoy na naka-PPE o personal protective equipment ang mga otoridad na nagbaba nito sa barko. 5 bangkay ang inuwi na ng kanilang pamilya. Ang 2 bangkay na hindi pa kilala, kinuha muna ng PNP Soco. Kanina, bagamat sarado, may mga kumakausap na staff ng Allison Shipping Lines sa mga pasahero ng lumubog nilang roro. Gaya ng pamilya ni Nurhida na nag-aayos ng dokumento para makakuha ng ayuda. Nakaligtas siya, kanyang ama, pati ang mga anak ng edad 2 at 9 matapos 2 oras magpalutang-lutang sa dagat. Ito walang life jacket. Ginanyan ko lang, sir. Ginaw na ginaw kami. Kung natagalan yun, iwan ko na lang. Hindi pa kami marunong lumangoy. Kala namin katapusan na namin, sir. Yung mga anak ko na trauma. Ito, ayaw magpunta sa school. Ito, pag gabi, nilalagnat. 3 oras naman daw nagpalutang-lutang sa dagat si Nur Razam habang karga ang 7 buwang gulang niyang sanggol na sinasabi ngayong pinakabatang survivor. Buti talaga hindi siya nag-iyak-iyak, malamig. Pero siya parang wala lang talaga. Madilim, wala kang makikita. Tapos kung may maririnig ako na magsalita, tinatawag ko, tulong, tulong, pwede palapit ka dito para may mahawakan lang. Kasi lang kumabata ako dito. Tinanong ko sila kung maalon ba bago mangyari ang sakuna, pero magkaiba sila ng sagot. Lumakas din yung alon doon ko, sir. Bago lumubog? Oo. Walang alon, parang biglaan lang talaga. Pagkagilid ng barko, nag-blackout agad. Oo, mabilis talaga lumubog. Noon, ni-rule out agad ng PCG ang anggulong overloading na dahilan ng paglubog ng roro. Pero matapos lumutang ang 14 na bangkay na lagpas na sa 10 nawawala sa opisyal na listahan. Part ng magiging investigation talaga natin. Ayaw namin mag-speculate. We need to, marami pa tayong pwedeng tignan. We are basing yung aming sinasabi do sa official na passenger manifest na binigay sa amin ng shipping. So kaya we have declared na kung naalala nyo, 10 yung missing na. Sabi ng city government ng Zamboanga, may mga pasaherong umamin sa kanilang social workers na hindi nagsulat sa manifesto at sa loob na ng barko bumili ng ticket. Mayroong mga pasahero na nagkukwento, inaamin nila na wala sila sa manifesto dahil bumili sila ng ticket sa loob na ng barko. Meron din nag-amin na bumili ng ticket dun sa mga scalper. Kaya nga, meron talaga wala sa manifesto. Meron din mga truck o mga ibang sasakyan, di ba? Pero nakalista lang yung driver, hindi na nalistahan yung pahinante. Vicky, itong mga pictures na nakikita mo, yan po yung safety audit o comprehensive safety audit ng Marina sa mga barko ng Allison Shipping Lines. Ang tinitiyak po ng pamunuan ng Marina, malalimang pagsisiyasat ang gagawin nila. Samantala, 4 na araw matapos po ang trahedya, hindi pa rin po nakikita ang lumubog na roro. Yan muna ang latest mula dito sa Zamboanga City. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Pinalutang ni Senate President Tito Soto ang pag-amyenda sa saligang batas. Yan ay para maitamaan niya ang panghihimasok ng Korte Suprema sa kapangyarihan ng Kongreso nang desisyon na nito ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pinal na ang desisyon ng Korte Suprema pero para kay Senate President Tito Soto, hindi pa tapos ang usapin tungkol sa pagdedeklara ng Supreme Court na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Aniya, kakausapin niya ang liderato ng House of Representatives kung ano pa ang maaring gawin sa aniyay pagkakamali sa desisyon ng Korte Suprema na nagpahirap umano sa proseso ng impeachment. Pinalutang din ni Soto ang usapin ng pag-amyenda ng saligang batas para raw maiwasto ang ginawaan niyang panghimasok ng kataas-taasang hukuman sa kapangyarihan ng Kongreso. Palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos marahil yung
Constituent Assembly makakagalaw dyan para or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to. Sa desisyon na inilabas kahapon, may mga nilinaw ang Supreme Court. Una, ang unang 3 impeachment complaints laban kay Vice President Duterte ay hindi raw inilagay sa order of business ng Kamara sa loob ng nakatakdang 10 session days dahil ang dapat daw sundin sa pagbibilang ng araw ay simpleng calendar days o literal na bawat araw na nakasesyon ng Kongreso. Ang sinunod kasing bilang ng Kamara sa isang session day mula sa pagbubukas ng sesyon hanggang sa i-adjourn ito. Pangalawa, maituturing ng initiated ang isang impeachment complaint kaya aandar na ang 1-year ban sa paghahain ng iba pang impeachment complaint laban sa opisyal kapag inirefer na ito sa Committee on Justice. Kung hindi inilagay sa order of business sa loob ng 10 session days o pagkatapos ito ay hindi inirefer sa House Committee on Justice sa loob ng 3 araw o kung hindi ito inaksyonan ng Kamara bago mag-adjourn sine die. Ang ika-4 na impeachment complaint noon laban sa bise, hindi na dumaan sa Committee on Justice at direktang ipinadala sa Senado dahil suportado ito ng mahigit 1/3 ng mga kongresista, alinsunod sa probisyon ng saligang batas. Dati sinabi ng Supreme Court na dapat binigyan ang bise ng pagkakataon na sagutin ang mga paratang bago inirefer sa Senado. Pero sa bagong resolusyon, nilinaw ng Korte na kung ganitong paraan ang gagamitin, ang pagkakataon ng nasasakdal na magbigay ng panig ay sa paglilitis na mismo sa Senado. Sa desisyon pang isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, sinabi niyang hindi dapat maabuso ang impeachment para mapanatili ang kapangyarihan ng kasakiman sa pamamagitan ng panghiya ng mga nasa matataas na posisyon para mapigilan silang gawin ang kanilang sinumpaang tungkulin. Ang mandato raw ng Supreme Court ay tingnan kung may pag-abuso sa pamamagitan ng pagsuri sa proseso at pagtiyak na ang interpretasyon nito sa rules, batas at konstitusyon ay hindi magagamit para pahinain ang impeachment process. Ayon kay former Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, isa sa mga bumalangkas sa 1987 Constitution, sa bagong resolusyon ng Supreme Court, mas bumilis ang second mode of impeachment o yung pagka-file ng complaint ng 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives na agarang itatransmit sa Senado. Kung dati kasi, ni-require na padaanin pa ito sa House Committee on Justice, ngayon sinabi ng Supreme Court na maaari na itong gawin ng Kamara kung nais lamang nila. Mas maganda na ngayon at hindi na masyadong mahigpit ang proseso ng impeachment. Tinanggal na yung mga requirements na kailangan magkaroon ng hearing, kailangan magkaroon ng prueba na naintindihan nila yung complaint at saka yung ebidensya. Hindi na kailangan yun. So optional na lang yung hearing at saka yung dating procedure na i-refer na sa committee as a way of initiating a complaint. Punto pan Esguna, hindi na rin pwedeng upuan o hindi aksyonan ang impeachment complaint. Over the loophole, when Congress makes ipit the complaint, doesn't refer it to a committee, iniipit lang, and lumampas yung panahon, sabi ng Supreme Court, hindi pwede yon. If you do not refer to committee within the time period and the time lapses, yun, commence na rin yun. Or even if you do not refer to the committee and the time is still running, but the Congress adjourns, yun, initiated na rin yun. Panukala ni Ascuna, may magagawa pa ang Kongreso sa pamamagitan ng pagpapasa ng rules na naaayon sa posisyon nito. Palagay ko, pwede nilang baguhin yung mga sinabi ng Supreme Court as long as it's consistent with the Constitution. They can adapt all the rules they like as long as it is consistent with the Constitution. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Hindi sang-ayon si Pangulong Bongbong Marcos sa panukalang ideklarang persona non grata ang isang opisyal ng Chinese Embassy. Ayon po yan sa palasyo. No! No ang sagot ng Pangulo. So he is strongly opposed to those moves. Basta ang sagot ng Pangulo patungkol sa panawagan na ideklara ng persona non grata ang isang ambassador. No. Kasunod kasi ng palitan ng maiinit na salita sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at mga tiga-Chinese Embassy kaugnay ng West Philippine Sea, iminungkahi ni Senate President Tito Soto na pag-aralan ang posibilidad na ideklarang persona non grata si Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Wei.
Sinagot ito ni Chinese Embassy spokesman Xi Jinping na bakit hindi na lang ideklarang persona non grata ang kanilang mismong ambassador na si Jing Quan. Sa gitna nito, nagsagawa ng bilateral talks ang senior diplomats ng Pilipinas at China sa Cebu sa sidelines ng ASEAN Ministerial Meeting doon. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Foreign Affairs na nagkaroon ng candid exchange o palitan ng kuro-kuro ang magkabilang panig tungkol sa maritime issues at iba pa. Mga kapuso, magiging malamig at may tsansa pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong weekend. Base sa datos ng Metro Weather, maulan bukas sa ilang bahagi ng Mindoro Provinces, ilang panig ng Bicol Region, halos buong Visayas at Mindanao, lalo na sa Caraga Region. May malalakas na ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Pagsapit ng linggo, maulan na rin sa halos buong Bicol Region. Maging alerto dahil mataas ang banta ng baha o landslide dahil sa matitinding ulan. May mga kalat-kalat na ulan naman sa iba pang bahagi ng bansa. Sa Metro Manila naman, hindi pa rin iaalis ang tsansa ng ulan ngayong weekend. Shear line at amihan pa rin ang makaka-apekto sa bansa sa mga susunod na araw. Nakitaan ng NBI medical expert ng mga marka ng pagaling na sugat ang kamay ng dating driver at PA ni Rian Ramos. Pero bago pa nito, ipinablotter na pala ni Michelle D. sa barangay noong January 18 ang umunoy pananakit sa kanya ng driver at ikinulong din ng Makati Police. Itinangginaya ng driver na pinag-aaralang ireklamo ng libel at perjury ng kampo ni D. at Ramos. Nakatutok si John Consulta. Sa muling pagbalik ni alias Totoy sa NBI Homicide Division, pina-examine ng mga investigador ang kanyang mga kamay. Kasunod yan ang kanyang salaysay na kumapit siya sa tali sa isang gondola nang tumalon ng 14 na palapag mula 39th floor hanggang 25th floor ng condominium building nila Michelle D. at Rian Ramos. Yan daw ay para tumakas matapos daw marinig na tatapusin na umano siya matapos umanong bugbugin ng mga bodyguard nila D. at Ramos. Sa eksaminasyon ng mga medical expert ng NBI, may nakita silang mga pagaling ng mga marka sa kamay ni alias Totoy. In the medical examination conducted by our doctors, may nakita talaga sila na mga healed mark doon sa kamay ni alias Totoy. The reason for this is for us to be able to know kung yung healed marks may be compatible to a potential wound or marks incurred by a victim na napatali at napahawak doon sa tali. Ang pagtalo ni Totoy, binanggit din ni D sa inihain niyang blotter sa barangay. Base sa blotter, nangyari raw yan nung nasa Iloilo siya. Nakauwi lang daw si Michelle noong alas 3 sa madaling araw ng January 18. Kinompronta raw niya si alias Totoy tungkol sa umano'y pagnanakaw. At nang sabihin na ipapapulis na ito, hindi raw ito nagustuhan ni alias Totoy at hinablot daw ng malakas ang kanyang braso dahilan para masaktan at magkapasa siya. Bukod sa pasa, nagkaroon daw siya ng mga kalmot at bakat ng kuko sa kanyang kanang braso. Sa blotter, sinabi rin ni D na dahil sa nangyari, nangamba siya para sa kanyang buhay at reputasyon. Hindi raw siya sigurado sa kung anong kayang gawin ni alias Totoy lalo't nagkaroon ito ng access sa kanyang bahay. Naniniwala raw siyang banta sa kanyang buhay at pamilya si alias Totoy. Ang tumanggap ng blotter noon, kinwento na emotional daw si D nang magtungo sa kanilang tanggapan. Ang pinakang purpose po niya nung pagpunta dito is magpapablatter nga po siya. Meron po siyang pinapakita as a proof, pero in-advise ko po siya na magpa-medical po siya. Pero giit ni alias Totoy, hindi totoong sinaktan niya si D. Hindi po yan totoo sinasabi niya. Yung umuwi po siya na galing Iloilo, 18 ng umaga. Ginising niya ako, tinadyakan niya ako sa ulo. Sabi sa akin, bangon ka, maglalaro tayo. Tapos yun, sabi niya, maghubad ka. Naghubad sa akin yung bodyguard niya kasi hindi ako makahubad kasi sobrang sakit ng katawan ko sa bugbog nila. Tinanong niya sa akin kung anong gamit kong kamay pagsulat. Sabi niya sa akin, sabi ko kanya, kaliwa. Hinawakan niya yung kamay ko, pinasok niya sa tiyan niya, kabilaan. Tapos, inangat niya ang kamay ko, ilagay niya sa liig niya ganyan. Didikit niya. Tapos sabi niya, gusto mo laro. Sabi ko, wag po ma'am. Tapos hidiin niya. Hindi ko naman yan masaktan siya kasi bantay sarado ko sa mga bodyguard niya eh. Inaantay pa ng NBI ang resulta ng medical certificate ni alias Totoy na ginawa nang lumapit siya sa NBI. Hawak na ng NBI investigating team ang litrato ng mga bodyguard at tauhan ni D na umano'y sangkot sa insidente. Nakakuha naman ang aming team ng CCTV videos ng detention facility ng Makati Police Station kung saan makikita si alias Totoy nang dinala siya roon noong gabi ng January 19.
Gayon din ang 2 beses na paglabas sa kanya dahil sa pag-inquest sa kanya noong January 21 at pagpapalaya sa kanya nitong umaga ng January 22. Kabilang ang mga ito sa ibibigay ng Makati Police sa investigating team ng NBI. Nauna nang sinabi ng Makati Police na handa sila makipagtulungan sa anumang gagawing investigasyon kaugnay sa pananakit umano ng 2 nilang pulis. We are actually adhering to the principles of thoroughness. Masaya kami na makikipagtulungan sila. Huwag mo sila mag-alala because we're going to give them a fair treatment. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Definitely a go-getter si David Licauco tulad ng gagampanan niyang role bilang si Andrew sa upcoming Kapuso series na Never Say Die. At kung failure ang pag-uusapan lalo na sa proseso ng pagkamit ng goals, hindi raw natatakot si David. Makichika kay Nelson Canlas. Sa career man o negosyo, hindi raw kailanman natakot na magkamali sa kanyang mga desisyon si David Licauco at natutunan niya ito at a very young age. Growing up, marami rin akong failures. Hindi ako nakuha sa basketball team when I was grade 5. Hindi pa ako ganun kagaling eh. So, the following days and months, nag-practice ako ng practice mag-basketball. And then the following year, first 5 na ako sa team. Fueled by failure, ika nga, dahil dumaan na raw siya sa matitinding pagsubok throughout the years. I try my best to be the best at everything, you know. So hindi ka takot sa failures? No, not really. Because for me, it excites me. Kasi if you fail, matututo ka eh. 'Di ba? Kapag natuto ka, hindi ka na magkakamali sa next. Maybe hindi mo siya perfect, pero you're one step closer to being good. 'Di ba? So, failure talaga nagsisimula, in my opinion. At tila there's no stopping David sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Kabilang narito ang ilang luxury villa na ipapagawa niya sa Siargao. Nasa phase na ako ng designing. And then hopefully, after this teleserye, matuloy ko na yung construction dahil ako kasi yung type na very hands-on sa mga ginagawa ko. And from being a popular basketball idol noong college days niya, plano ngayong sumali ni David sa isang global indoor fitness competition. Hybrid workout siya na every month may race abroad. So, yung pupuntahan ko actually sa Feb 28 sa Taiwan. So, yung goal ko doon, syempre, mag-place. Kaya I've been working hard talaga for this. Kung nasa taping ako, nag-workout ako bago pumunta ng taping and before dinner. Parang dami nagsasabi sa atin na, oh, wala akong oras, wala akong time. But actually, if you really want something, you would make a way for you to get that something. Ang pagiging go-getter ni David, masasalamin daw sa kanyang role bilang si Andrew Dizon, isang investigative journalist na mauuwi sa pakikipaglaban sa mga kriminal. Kung excited si David sa role, mas lalo itong napatingkad sa nabuong closeness nila ng kanyang co-star sa serye na sina Jillian Ward, Kim Ji-soo at Rahil Birya. How is it working with Jillian Ward? You know, to my surprise, sobrang bait ni Jillian talaga, sa totoo lang. And she is genuine. And maybe not a lot of people know this, but she is really smart. Like, she knows a lot of things. She is self-aware. Like, sometimes nga, she would give me advice sa business ko. No, I was inside the Tirada bus, the Tirada Express, no? And nakita ko yung dynamics ninyo nila, Kim Ji-soo, of course, ni Jillian, si Rahil, nandun. Yes. Nabuo yung barkadahan nyo, no? Oo, nabuo talaga. I love them. Sa totoo lang, si Jisoo. Unexpected ito. Kasi, oo nga, diba? Hindi ko rin expect na mag-click kami. Like si Jisoo, syempre, Korean idol. Nagulat ako na same kami ng humor. Si Rahil naman is, I think he's a guy who has dreams. And gustong-gusto niyang matuto. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. And that ends our week-long chikahan. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Janina Chan. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Thanks, Janina. Salamat, Janina. Happy weekend, Janina. At
At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.